dapat maunawaan po natin na merong final source of right information para makilala nyo ang Diyos. Okay, ganito. Hindi porkit nagsisimba ka, kilala mo ang Diyos. You hear that? Nung bata po ako, yung lola ko po ay napaka-religious. Sumasama ako sa kanya. Pero imagine nyo, pag Wednesday, lalakad ako ng paluhod sa isang simbahan. Sa Thursday, lalakad na naman kami ng paluhod sa another simbahan. Sa Friday, lalakad na naman kami. Okay? Pagtanda ko ng konti, nag-college, high school, college, naging addict ako. Parang walang naging epekto sa akin yung aking pakiki-religious activity. No. Kasi po, na-discover ko, hindi porkit nagsisimba, nakikilala ang Diyos. Amen po ba? Then one day, say that word, one day, na-introduce sa akin ang Bible. What is the difference between the Bible and the church or the religion? Ang religion ay, ito po ay samahan ng mga tao na nagtayo ng isang religion. Ang Bible, iba, hindi ho siya religion. Ang Bible is a book of right information. So if you want right information, pumunta ka sa scripture, sa Bible. Okay? 2 Timothy chapter 3, verse 16. Ano ang sabi ng 2 Timothy chapter 3, verse 16? Basahin natin po itong verse na to. This is a very important scripture. Sabi ng Bible, all scripture, say that word, all. Ang all scripture na sinasabi po dyan, yung Old Testament tsaka New Testament. Scripture written, okay? Things about God. All scripture is God-breathed. May life daw yon yung scripture, may life. And is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Hanggang verse 17, pwede bang lagyan mo dito para malaki? Kasi mas maganda ko. Hanggang 17, kapatid. Basahin nyo itong mabuti. All scripture, lahat ng nasusulat sa Bible, pagsamahin mo. I'm sorry. 16 siya. All scripture is God-breathed and is useful for teaching. Pag sinabing lahat ng scripture, God-breathed, may hininga yan ng Diyos, may buhay yan. So yung Bible, may buhay na dala yan. May life na buhay yan. So, magagamit yun kasi buhay yun eh. Useful ngayon niya saan? Sa teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Yung word na training and righteousness, ibig sabihin yan, para i-train ka, mag-align ka sa tinuturo ng Scripture. So that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Yan. Para yung naniniwala sa Scripture, pinapamuhay niya, sinusunod niya, ready siyang gumawa ng mabuti. Say amen. Nung bata po ako, nagre-religion ako, pero wala akong relasyon sa Diyos. Actually, for 21 years, napaka-religious ko, pero wala akong alam sa Bible. That's my problem. Imagine, tumanda po ako ng 21 years old. Wala akong alam sa Bible. In fact, nung nag-Bible study kami sa FEU, nakakita ako ng isang bata, nagpipreach. At the age of 17, amazed ako, sabi ko, ano to pare? Ang galing magturo. Kasi siya, alam niya yung Bible niya. Ako naman, religious, hindi ko alam ang Bible. Hindi ko alam ang Scripture. Kaya yung 17 so that the servant of God may be thoroughly equipped. Na-equip yung bata. No? Para gumawa ng mabuti. 17 years old, nagpipreach. Nagpapaliwanag ng mga sitas ng Biblia. At kami na-amaze kami.
Until one day, nakinig ulit ako sa kanya. Habang nakikinig ako, sabi ko, sana one day makapagturo din ako ng ganyan. Hindi ko alam, yung pag-upo ko na yon, ang Holy Spirit, imamantel na pala ako ni Lord. You will be preaching one day. Hindi ko alam. So nakinig ako, na-amaze ako. Pero na-trigger yung heart ko. Are you listening? Another scripture, Joshua 1:8. Basahin natin. Sa Joshua 1:8, dito naman, pinakikita kung ano ang dapat mong ginagawa sa Biblia. O, tingnan nyo ha. Keep this book of the law. Bible po yon. Keep this book of the law always on your lips. Binabanggit ng yung labi. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written on it. Basahin mo, meditate mo para magawa mo. You may carefully do. Hindi, so that you may carefully read. Wala ko kasing kwenta kung basa ka ng basa, hindi mo naman ginagawa. By doing it, everything written on it, sabi ng Bible, then you will be what? Prosperous and successful. Tingnan nyo to, nakakapagtaka, di ba? Alam nyo ba sa buong Southeast Asia, ang Pilipinas ang tinawag na Christian nation? Ang ganda, no? Bagamat tinagurian ng Pilipinas dito sa Southeast Asia na Christian nations, pero nasa atin ang mahihirap na tao. Nandito yung nasa level ng poverty. Ibig ko sabihin yan, pag nasa level ng poverty, maraming tao hindi successful. Pag sinabi ko pong poverty, walang sariling bahay, halos ang pagkain, kulang na pati pambayad ng kuryente, yung sapat-sapat hirap. Ito, pakinggan nyo. Alam niyo ba nasa Bible, dito sa Pilipinas, 92 to 94% na bahay, may Bible. Sino rito yung sa bahay mo, wala kayong Bible? Hindi ka makakapagtaas ng kamay. Kasi ando naman talaga yung Bible sa bahay mo. Kaya lang, eto matindi. Out of 92% na may Bible, kung hindi ako nagkakamali, 6 to 8% lang ang nagbabasa. So, nasa kamay nila yung mga original information na galing sa Lord na makakatulong sa kanila, pero hindi nila binabasa. Ang consequence po, hindi sila Bible reader. Ang consequence, hindi nila makikilala ang Diyos ayon sa salita ng Diyos. Yun ang consequence. So, hindi nila kilala ang Diyos, pupunta na lang sila sa religion. Kasi akala nila ganun eh. Ang problema, pag nasa religion ka, walang nagbabasa ng Bible doon. Ang nagbabasa lang doon yung boss. Yung pastor lang. Dito sa dulos, we let you read your Bible. I ask you to read your Bible so that kung ano yung tinuturo ko, malaman nyo kung niloloko ko kayo. You understand that? Kasi may Holy Spirit din kayo na magpapaliwanag kung niloloko lang kayo ni Bishop Orion. You have your Bible, you read it. So that everything I preach to you is confirmed. It is from God or from my own knowledge lang. Do you understand this? Dadalhin ko itong concern na to. Ayoko sa tagadulos na hindi nyo kilala talaga Diyos. Wala akong silbing pastor. Wala akong kwentang pastor. Kung hindi kita nagabay so that you can know God. Wala akong kwentang pastor. Walang silbing pastor. So I need to explain to you so that you know and experience who is this God of the Bible. Because the God that I will introduce to you is the God that was shown to me through the scripture, the Bible. Are you listening? Buksan natin muna ulit itong mga talata. Okay? Buksan natin sandali itong
experience, okay, babasahin ko po ito sandali. Itong experience po ayun, Exodus chapter 3, verse 2 to 6. Okay? Exodus chapter 3, verses 2 to verse 6. Tingnan niyo po ito. Ito po yung istorya ni Moses. Sabi niya, there the angel of the Lord appeared in him in flames of fire from within the bush. Moses saw that through the bush was on fire, it did not burn up. Ang tawag po dito, may nag-aapoy. Si Moses nagtaka, ano to? Well, ang ibig sabihin po ito, God is manifesting Himself to Moses. Nagmamanifest siya kasarap ni Moses. Ang Diyos na andyan, pero hindi porkit na andyan ang Diyos, hindi mo nakita kasi hindi nagmamanifest sa'yo. Kay Moses, nagmanifest through the burning bush. Kasunod na verse 3. So Moses thought, I will go over to see the strange sight. Why the bush does not burn up? Nagtataka siya siyempre, pag yung panggatong nag-aapoy, nauubos. Eto, hindi nauubos. Sabi, anong nangyari? Nag-aapoy yung bush, pero hindi natutunaw. Next verse 4. When the Lord saw that he had gone over to look, God called to him from within the bush, Moses, Moses. And Moses said, here I am. Nagsalita ang Diyos through the bush. Andun siya sa loob ng bush. Umaapoy, andun ang Panginoon. Nagmanifest. Verse 5. Do not come any closer, God said. Take off your sandals, for the place you are standing is a holy ground. Verse 6. Then he said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. At this, Moses hid his face because he was afraid to look at God. Nagmanifest. Say that word, manifest. Dito niya nagsimula na makilala niya ang personal ng Diyos. Bago ko magpatuloy, sino gusto niyong kayo rin makaranas na si Lord mag-manifest sa'yo para talagang makilala mo siya? Kaya ayoko lang naman. Sama-sama, barka. Niwala ako din. Si Jesus love you. Usually, yung nanay mo, pipilitin ganyan. Simba tayo. Opo. Mula bata, sumama ako sa simbahan Pero hindi ko nakilala Diyos. Akala ko lang, para kong kilala. Yun, naging addict ako. Kaya po ako lumaki. Wala pala akong relasyon sa Diyos. Meron lang ako religious life. And I have to admit it. I don't have relationship with God. I don't know God. The only thing I know is that I am a religious person. Nilakaran. Kung kami magpanata ng lola ko mula Quiapo hanggang sa Antipolo, naglalakad kami, walang tsinelas. Siguro nakasama na kayo sa ganon. Sa prosesyon, andun, kasama ako doon. Pero, ba't ganun ang life ko? Nagtaka ako, ba't ganito? Yung pala, dito ko na naunawaan. I don't know God yet. Can I be amen? And that's why sa hapon pong ito yung na-impress sa akin ng Holy Spirit. Pakilala mo ako sa mga tao. So sisimula natin, ang nakakilala to si Moses. Sino si Moses? Si Moses po galing sa lipi ni Abraham. Sino si Abraham? Si Abraham, siya yung may covenant sa Diyos. Are you listening? So, paano ipinakilala ni Lord ang kanyang sarili para makilala siya ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob? Ito, pinakilala niya pa sarili niya kay Moses. Are you listening? Because this God is a God of covenant. Dito na-introduce ang salitang Yahweh. Okay? Nung unang panahon,
ang Diyos na nagpakilala sa mga Hebrew people, whether we like it or not, sa mga Hebreo, nagpakilala ang Panginoon. Okay? In the Bible, maraming pangalan ng Diyos. At ang pangalan na yun, nagkikerry ng unique meanings and attributes about God. Pero dito, ang una niyang pinakilala, yung salitang Yahweh. Pakita mo yung Yahweh natin dito, kapatid. Ayan, yan. Makita nyo, nung nagpakilala ang Diyos, wala tong Yahweh. Ito lang, YHWH. Yun lang. Walang consonant. Sa super respect nila sa Diyos, kasi totoo yung Diyos nila, sa sobrang respect nila, hindi nila mabanggit yung, paano to? Yung kanilang mga priest, yung kanilang mga high priest nung araw, nagsimula, yung mga man of God na nakapagkaroon ng experience sa Lord, inintroduce sa salitang Yahweh. Ito na lang ang binanggit nila. Yahweh. Yahweh. Kasi hindi nila pwedeng banggitin to. They highly respect this God. So, ano ang ibig sabihin ng Yahweh? Makinig po kayo mabuti kasi ito. Sa kasalatan ng ating kaalaman patungkol sa ating Diyos na buhay, hindi tayo marunong mag-react sa nangyayari sa buhay natin. Tingnan nyo ha. The personal name of God often translate as I am. Who I am or I am. The word Yahweh or I am signifies, in fact, tinanong ni Moses, Lord, pupunta ako doon, baka tanungin ako noon. Sino ba nire-represent mo? Sino ba yung Diyos na yan? Sabi ni Lord sa kanya, ni Yahweh, sabihin mo, I am. I am. Sabihin mo, I am. Yung pala, itong I am na to, yung Yahweh, I am, nagsisignify pala ng self-existence. Okay? This is God's self-existence and eternal value. Ibig sabihin po, self-existence, sabi ng Diyos, Diyos ako, walang gumawa sa akin. Kasi kung may gumawa sa akin, mas mataas yung ranggo nun sa akin. So I want you to understand that God is self-existent. Hallelujah. Amen? Ibang-iba tayo, Lord. Ako, ginawa mo ko. Sa iyo, walang gumawa. Kaya nga siya ang Diyos eh. Siya ang gumagawa, walang gumawa sa Kanya. You see how powerful and beautiful who is this God? Puntahan niyo mga religion. Ang mga gumawa lang yun si Lord. Pero gusto nila sila ang Diyos. Pero itong Diyos na sinasamba natin, walang gumawa sa Kanya. Siya yung Diyos na gumagawa ng lahat ng bagay ito. Do you understand that? Pangalawa, eternal nature. Wala siyang simula, wala rin siyang wakas. He is the beginning and He is the end. Nobody start his life, that's why nobody can continue his life. He is self-existent, walang nagbibigay ng buhay sa Kanya sapagkat siya mismo ang buhay. At siya ang namimigay ng buhay. So hindi mo siya mapapatay kasi siya ang buhay. Kaya nung ipinako si Jesus, on the third day, He rose again. Why? Sino ang papatay sa Diyos? Si Kristo namatay just to pay the penalty of our sins. Hallelujah. So, now, ito yung pinakamahalagang pangalan ni Yahweh. Okay? Ano ang ibig sabihin po ni Yahweh? Pakitingnan nyo nga ito, no? Para po makita po natin. Tapos i-explain ko po mamaya yung ibig sabihin po ng iba't ibang pangalan. Pero gusto ko munang puntahan po itong iba't ibang ang ibig sabihin talaga ng Yahweh. Okay? The number one meaning of Yahweh, ito ay merong eternal and unchanging nature. Okay? Ito po yung number one meaning ng Yahweh sa ating buhay. Pakilagay nga natin yung kapatid. No?
Yahweh signifies God's eternal, self-existent nature. Kapag nirecognize natin si Yahweh, dahil ganun po siya, okay, dito tayo nagkakaroon ng tinatawag na, ang bawat isa sa atin, nagkakaroon po ng stability and reassurance in our faith. Sabi ng Bible, ba't parang ang tagal? Wala pa. Gusto ko makita nila yan eh. Ha? Napansin ko, pag may problema ka, parang ang bilis mong ma-shake. Mawalan ka lang ng pera, gumagano na yung tuhod mo. Di ba? Tama. Sinigawan ka lang, nireject ka lang, nadidismaya ka na kaagad. Minsan parang ayoko na magsimba, may makulit dun eh. Tama. Yan po yung isang mga palatandaan. Baka hindi mo kilala ang Panginoon mo. Kasi kung kilala mo ang Panginoon, God is eternal and unchanging. Ganito na lang sabihin kaya natin. Pangit mo. Ang pangit mo. Late-late ang ilong mo. Nakaranas na ba kayong i-bash? Ha? Nakaranas na ba kayong i-reject ng mga tao? You know, I was bullied by people. Alam niyo bakit ako nakakatagal? Because I know, yung aking Panginoon, hindi nagbabago ang pantingin niya sa akin. Magbago man ang tingin sa akin ng mga tao, pero ang Diyos ko ay hindi nagbabago ng pagmamahal sa akin. Eh, enough na yun para, hindi ko napansinin yung mga yun. Bakit? Kasi po, dapat, ang nag-i-stabilize sa'yo, yung pagkilala mo sa Diyos, hindi yung pera mo. Come on. Yahweh is the place of our stability. Nako, nawala negosyo. Nako, nawala ng trabaho. Huwag ka mag-alala. Stable naman ang Diyos mo. Hindi nagbabago. Sino po naniwala, may trabaho o wala, mahal ka ni Lord, hindi ka niya pababayaan. Amen? Ha? May laman ng bangko o wala, pareho lang. Because the same God who loves you, nung meron ka, pati nung wala ka, mahal ka rin ni Lord. Ha? Itong stability nagbibigay sa akin. So ang Diyos ko si Yahweh. Tapos, eternal, walang tigil na pagmamahal. Hallelujah. Walang katapusan na pagmamahal. Di ba kay buti ng Panginoon ko? Sino gusto yung maging Diyos nyo yung Panginoon ko? Eh kaya ako nga tinuturo sa inyo, para yung Diyos ko makilala nyo, para maging Diyos yun na rin siya. Tapos yung kamay basta, gusto ko yung Diyos na sa iyo mapasa akin din. Keneb, your amen. Nagka-problema ako. Naubos din yung pera ko. Nagkaroon din ako ng problema. Pero tuwing iisipin ko si Yahweh, ang mahal kong Diyos ko, ang mahal kong Panginoon, hindi siya nagbabago. Mahal na mahal ako. Kaya buhay pa rin ako. Hallelujah. Amen? Yan po ang katotohanan niyan. Pangalawa, personal relationship. Yahweh reveals a God who desires personal relationship with you. Imagine mo, itong Diyos na walang simula, walang wakas, itong Diyos na matindi, gustong makapag-relationship sa'yo. Gustong makipag-connect sa'yo. Thank you, Jesus. Eh bakit ako magsesettle sa religion? Eh pwede ako magkaroon ng personal na relasyon sa Diyos. Amen. Sabi sa akin, Kuya Uriel, Katoliko ka pa rin? Sabi ko, wala naman ako inalis ang Katoliko o sumama sa Katolik. Eh. Sa akin kasi malaga, itong Yahweh ko, nagkaroon na ako ng relasyon eh. Tanong ko sa'yo, ano pa idadagdag mo kung may ganyan ka na? Tsaka ano pa kulang mo kung may Yahweh ka na? Amen. Eh bakit? Sino ba mas malaki? Si Yahweh o yung religion? Religion, ginawa ng tao. Ito, siya yung gumawa ng langit at lupa. Ba, mas big time itong kasama ko. Amen. Amen? Huwag mo itong baliwalain. Dito ka makipagrelasyon. Can I be amen?
the day you embrace this concept, it could lead to a deeper, more intimate connection with the divine. Kaya ako nagpe-pray, nagme-meditate, nagwo-worship. Imagine mo, yung Diyos na sinasabi ng Bible, andyan yung manifest presence sa tabi mo. Di ba nakaka-bless? Umaga magpe-pray ka, tatabihan ka ng Panginoon. Kakausapin ka. Sino ba ako para kausapin niya? Ang layo naman ng distansya, Diyos tsaka Oriel. Pwede niya nga akong baliwalain Pero kailanman di ako binaliwala ng Diyos na ito. Sapagkat mahal tayo ng ating Panginoon. Wala ni isa man sa inyo makakaranas na babaliwalain ng Diyos. Kasi ang pag-ibig ng Diyos, eternal nga Hindi nagbabago. Tayo magbabago, pero ang Diyos, sabi nga ng Bible, though I become unfaithful, my God will remain faithful. Yan po yung ating Panginoon. So, pwede kang magkaroon ng personal relationship. Taas nga yung kamay yung nakaranas ng personal relationship. 3 lang pala ang may relationship dito. Sana maging 7. Ulitin ko, taas yung meron na ritong personal relationship. Huwag yung parang meron, ha? Hindi, umaatin po ako sa Hagay. May relasyon po ako kay Lord. Christian po ako. Bakit? Nakapasok ako doon sa Hagay. Uulitin ko, hindi ka po, porkit pumasok sa church building, Christian ka. Kasi po, hindi ka pumapasok sa McDonald's, paglabas mo, hamburger ka. Hindi ho ganun yun. Okay? So, walang matik. Sa Diyos, walang matik. Kaya kinakailangan, makikipag-reconcile ka sa Diyos. Makikipagbalikan ka sa Diyos. Walang problema kahit anong sama mo, kahit anong experience mo, kahit anong pangit na nangyari sa buhay mo, kahit sa dami ng maling ginawa mo, gustuhin mo lang makipag-reconcile, ang Diyos matapat sa iyo. Magkakaroon kayo ng personal relationship. Amen po ba? Pangatlo, ito po yung divine faithfulness. Alam niyo po ba na throughout the Bible, God's faithfulness to His covenant with us is emphasized. Alam niyo po, understanding Yahweh reinforce the idea of trustworthy and faithful God, no? Ini-inspire tayo ng trust and confidence dito. Kapag sinabi kong divine faithfulness, diyan ako nagtiwala. Ini-inspire ako dahil siya ay faithful, ini-inspire ako magtiwala lang sa Kanya. Nagpastor ako, walang sweldo. In a matter of 2 years, nag-asawa ako. Another year, may panganay na akong anak. Another 2 years, may pangalawa na si Daniel. Another few years, lumabas si Naomi. Ngayon, 4 na anak ko. Ang unang tanong sa akin, paano mo papaaralin ng anak mo? Wala kang sweldo. Sabi ko, wala akong sweldo, pero meron akong Yahweh. Are you listening? Walang nagpapasweldo sa akin tao, pero may Diyos ako na faithful sa akin. Alam ka naman, nagpipreach ako, gugutumin ako ni Yahweh. Alam niyo po, nang malaman ko na si Yahweh ay faithful, doon ako sa Kanya nagtiwala. Yan ang nagtulak sa akin na ipagkatiwala ang buhay ko sa Kanya. Kasi faithful ang ating Panginoon. Yung iba sa inyo, punong-puno kayo ng doubt, ng takot. Paano negosyo? Paano trabaho? Paano anak? Paano to? Trust God. He is faithful to you. Amen? Kaya yung mga takot na pumasok, mamaya lalabas kayong matapang. Bakit? Wala kayo dapat ikatakot sapagkat ang Diyos ay kasama natin. Amen. It inspires us to trust God. Naalala ko nun, 11 kami magkakapatid. At ako po'y mag-aaral ng architecture. Yung ama ko, nasunog yung business, walang pera. Sabi ko sa aking ama, mapapag-aral niyo pa po ba ako? Sabi ng ama ko, mangiyak-ngiyak anak.
Magtiwala ka lang sa Diyos. Sabi ko. Hindi nga, wala nga akong alam sa Diyos eh. Di ba minsan naaasar ka pag sinabihan ka, umasa ka sa Diyos. Parang nakukornihan ako. Yung pala, totoo pala yun. So yung ama ko nagpunta ng Saudi. 11 kaming magkakapatid. Sabi ko, paano kaya nagpapaaral ng tatay ko itong ano? Ha? Buti na lang nung college ako, na-born again ako, naging Christian ako. During nung college ko, mga kapatid, hindi ko talaga alam paano ko gagraduate. Buti na lang nakakilala ko, simula nang naging Christian ako, na-inspire akong mag-trust kay Lord. Na ang confidence ko, napalitan. Yung dating confidence ko, yung ama ko, na siyang magbabayad ng lahat, nawala yung confidence ko sa Kanya. Kasi gusto ko, tulungan mo na lang yung mga kapatid ko. Ako, sagot na ako ng Panginoon, sabi ko sa Kanya. Dad, wag mo na ako isipin, ha? Yung mga kapatid ko na lang, paaralin mo ako, wag mo na akong isama para makatipid ka pa ng konti. Sabi ng ama ko, paano ko mabubuhay, anak? Magtitiwala ako sa Diyos. Alam niyo ang ginawa ni Lord sa akin? During my college life, na-inspire ako magtiwala sa Diyos. Na-inspire ako sa Kanyang confidence. Sabi ko, yan, Lord, nasabi ko na, hindi na ako hingi ng pera sa ama ko. Kasi ikaw naman talaga ang aking provider eh. Doon ako natuto, mga kapatid, no? Binalik ni Lord yung aking ideas. Architecture nga pala ako. Pwede ako mag-drawing. In-inspire ako ni Lord, lalo, no? Mag-drawing, i-print yung mga t-shirt. Alam niyo po, nakapag-aral ako sa kaka-print ng t-shirt. It becomes a big business to the point, tumutulong na akong magpa-aral ng aking mga kapatid. Who inspired me? God. Why I'm so confident? Because of God. Ito yung ibig sabihin ng Diyos. Pag may Diyos ka, hindi siya nagbabago sa iyo. Mahal ka niya, may relasyon. At faithful siya. Magtiwala ka lang sa Kanya. Hindi ka niya pababayaan. Alam niyo, ang ganda ng topic natin ngayon. Alam mo tawag dito? Theology. The study of God. Para kayo nagba-Bible school ngayon ng libre. Na paglabas ninyo, sino ang Diyos? Yahweh. Sino si Yahweh? Siya yung ating eternal God na hindi nagbabago. Hallelujah. Sino pa? Siya yung aking Diyos na in-invite ako magkaroon ng relasyon. Grabe. Siya yung divine faithful sa kanyang mga pangako. Sino may natututunan ngayon? May uuwi dito, mag-iiba pananaw sa Diyos. Sa totoo lang. Can I ever amen? Number 4, punta tayo. Itong, bagamat siya'y eternal, living in the present moment. In fact, the name Yahweh, okay, lagpas pa to sa meaning ng eternal. Ito pong concept ng Yahweh, kinocultivate dito na we could live in the present moment because kaya mong i-recognize yung divine presence ni Lord in every aspect of your existence. Ganito yan eh. Living in the present moment, ibig sabihin yan, bagamat big time yan, matindihan, kasama ko yan. Yun ang ibig sabihin yan. Ngayon, naku, hallelujah. Malaki utang ko. Pero may kasama kang Diyos. Malaki ang problema ko. May kasama kang ngayon. Living in the present yan. Ha? Pangit yung Diyos. Ang pangit, no? Huwag kang mag-alala. Pupunta ka naman sa langit. Ang tagal na pa noon. Paano kung nag-80 ako? 13 pa lang ako ngayon. Di ba? Ang tagal. Kasi ang tingin natin sa Diyos, nasa langit. Ang Yahweh na sinasabi ko sa inyo ay hindi po lakwadyador. Kasama mo siya. Pag malungkot ka, kasama mo siya. Pag may inaway ka, kasama mo siya. Ubos na ang budget, kasama mo siya. Why? Because God is a God that is with you. Ibig sabihin niyan,
God's presence is with us. Yun ang ibig sabihin po niyan. Sino may natututunan? Ito rin po, ang meaning po, dahil, tinan nyo to ha, eternal siya, may relasyon tayo sa Kanya, faithful ang Diyos sa atin, kasama natin siya. Yung panglima, hanapin nyo na, seek God's will na kaagad. Ha? Lord, ano ba gusto mo sa buhay ko? Kaya dapat, lumapit tayo sa Diyos, dahil ganito siya, tanungin na natin, Lord, ano ba kalooban mo sa buhay ko? Tinanong ko yan nung bata ako. Imagine mo, nag-aaral ako ng architecture. Patapos na ako, nakakilala ko kay Lord. Naging leader ko ng mga Bible study. Naghahanda ako maging arkitekto. Sabi nung preacher namin, you need to discover your purpose. You need to pray to God and find the will of God for your life. Ganun ako. Ano nga pala yung will sa akin ni Lord? Di pa ako nagtanong yan eh. But starting that day, I pray, I go to Yahweh, I know Him, and I seek His will. Yun nga lang. One day, ang sabi ng Panginoon sa akin, you will preach to young people. You will become a pastor. Lord, sabi ng tatay ko, arkitekto, tatay mo, pero ako gusto ko sa iyo, magiging pastor ka. Nag-isip ako mabuti. Lalabanan ko ba yung God's will? O susuko ako kay Yahweh? Yun. Sabi ko, Yahweh, ikaw naman ang Diyos. Kung yan ang kalooban mo sa akin, susunod ako sa iyo. Kasama naman kita araw-araw. Alam kong matapat ka sa akin at hindi ka magbabago. Ano man na mangyari sa pagpapastor ko, Panginoon, ikaw na bahala sa akin. 35 years na po akong pastor. Kahapon, pinadalan ako ng Philippine Airlines. Alam niyo, binigay sa akin ng Philippine Airlines. Binigyan ako ng award kasi ako pala ay 1,000,000 milers traveler na. Sa kakasunod ko kay Lord, sino sa inyo namasyal ka ng 1,000,000 miles? Ibig sabihin yung miles yun, hindi kilometer. Ibig sabihin po noon times 2.2 o 1.8 ata. Ibig sabihin po noon, malayo na rin po narating ni Bishop Uriel. Biro mo na-recognize, nakaka-1,000,000 na miles ka na. Sabi ko, Lord, kabuti mo naman, Panginoon. Pinadala mo na ako, pinapunta mo na ako sa iba't ibang lugar sapagkat ginawa ko lang yung kalooban mo. Alam niyo po ba na si Bishop Uriel, bata pa lang ako, pangarap ko mag-around the world. Ang problema lang, walang budget. Ang mahal pala ng eroplano, ang mahal pala ng hotel, paano pa yung pagkain. Ayun, monumento na lang ang pinuntahan ko, tsaka Baklaran. Ayun, sakay lang ako ng LRT, pag ganun lang ako. Nung araw, ganun lang ang LRT. Ngayon, malaki na. Malayo na mararating mo. Makakapunta ka pa ng EDSA. Pero iikot din ulit sa Baklaran. Di ba? No. I forgot that dream because I find out myself na ako isang poor. But hindi ko alam. Ito palang Diyos na to. Siya pala naglagay nung dream na yun. Kaya pala gusto kong mangarap ng around the world. Kasi gagawin niya pala akong misyonero. I've been to 33 countries. Lagpas-lagpas sa gusto ko. Because God is faithful sa akin. He is faithful. Kung hindi ko sinunod yung kalooban ni Lord, hindi nangyari yung pangarap ko. Ano pangarap ko? Mag-around the world. Kung nag-artista kaya ako, baka dito lang ako. Say amen. Pero nagpastor ako dahil yun ang will ni Lord natupad lahat ng pangarap na binigay sa akin ng Panginoon. Purihin ang Diyos sa kanyang ginawa. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, sa God's will tayo, sa God's will tayo.
Kung ano gusto ni Yahweh, yun ang sundin natin. Pang-anim, eto, relational justice. Nabasa niyo salitang justice? Alam niyo si Lord, may maganda akong balita sa inyo. Sino man dito nakakaranas ng inaargabyado ka ng tao? Binubuli ka ng tao? Humanda ka sa lolo ko. Ganun ba yon? Hindi. Humanda ka kay Yahweh. Kasi si Yahweh, pag may relationship sa'yo, hindi kanya pababayaang aapihin ng injustice. Ganyan ang Diyos natin. Ganyan si Yahweh. Huwag mong sasalingin yung katabi mo. Baka makita ka ni Yahweh. Mga mister, may mga tao, yung asawa niyang babae, Christian, pinagtatawanan ng asawa. Pag ikaw, ako nagwawar na sa'yo, malakas kay Yahweh yan. Hindi mo pwedeng gaganunin ng injustice yung tao na merong Yahweh. Ano nangyari kay Goliath? Pinagtawanan yung bata ni Yahweh, si David. Akala niya maliit. Hindi maliit yun, may Yahweh yun. Amen. Ano nangyari kay Daniel? Tinira ni Nebuchadnezzar, may Yahweh yun. Ano nangyari kay Jacob? Tinira ng mga utol niya, may Yahweh yun. Hindi pababayaan. Di naman ang Diyos na merong injustice. Si Jesus, matindi pa sa lawyer yon. Hindi ka nun hihinga ng ebidensya. Alam niya. Hindi ka doon makakapagtago na ako'y alam ng Diyos. Diyos nga siya. Sino may natututunan? Sino rito yung damang-dama mo yung injustice ngayon? Na parang hindi ka makabawi, mayaman lang kayo. Matapang lang kayo. Porkit mahirap lang kami. Yahweh! Tumawag ka kay Yahweh. Bibigyan ka ng justice ni Yahweh. Amen? Amen. Walang makakalusot dyan. Sigurado ako, lahat ng nakakaranas ng injustice, hindi upapayag ang Panginoon. Bawal ang injustice sa harapan ng Diyos. Bakit? Kasi ang puso ng Diyos, hindi merciful yun. Maawain yun. So pag nakita niyang inaargabyadong, maawa yun. Umanda ka. Maawain yun. May compassion ng Diyos na to. Hindi siya na, pag inaapi mo yung isa, hindi ka niya ignore. Maawain Diyos to, merciful God to, compassionate God na to. So hindi mo pwedeng galawin yan. Mahal yan ng Diyos. Mahal yan ni Yahweh. Sometimes nararamdaman natin parang wala tayong kakampi. Wala tayong kasama. Parang ang mga tao pinagtutulungan tayo. Kapatid, I want you to hear this. Nakita ni Lord ang injustice at si Lord nakakaramdam ng compassion sa iyo. Naaawa siya sa iyo. Huwag kang mag-ala. Darating ang tulong ni Yahweh sa buhay mo. Tutulungan ka ni Yahweh. Yan ang karakter ng ating Panginoon. Sabi ni Lord, ako pag anak ko yan. Pag may relasyon sa akin, akin yan. Hindi mo pwedeng galawin yung anak ko. Amen. Anak ko, 4. Nung bata si Grace, si Ate Grace, chubby nung bata. Niloloko ng mga bata. Sabi sa akin ni Grace, Dad, umiiyak. Yung mga classmate ko, binubuli talaga ako. Sabi ko, sino doon? Yung sa aming school bus, Dad. School bus? O sige, ayaw mo na. Dumating sa bahay. Yung school bus, sinahatid si Grace. Tanong nyo kay Grace sa kwento. Pagdating ng school bus, bumaba si Grace. Pumunta ako sa likuran ng sasakyan. Nakatingin sa akin lahat ng bata. Sino ang nambubuli kay Grace? Lahat ng bata.
Hindi ko na pauuwiin. Turo mo, Grace, sino dito? Sabi ni Grace, Dad, andyan, Si Grace, parang confident na confident eh. Hindi ko na pauuwiin. Kakainin ko yan. Naku, yung mga bata natakot, dinervyos. Sabay sabi ko sa kanila, sige, busog na ako eh. Hindi ko na lang kayo kakainin. Patatawarin ko kayo. Minsan pa, nagawin niyo yan kay Grace. Tawagin mo pa tatay mo. Dalawa kayo. Sabi ng bata, tinitira mo, upo. Tuwang-tuwa kami ni Grace. Hindi kasi papayag yung ama na gaganunin mo yung anak mo. Saan natin natutunan yun? Sa Panginoon. Hindi yan nature mo, nature ng Diyos sa'yo yan. Ang iyong anak po, proteksyonan mo. Pag kayo'y may relasyon sa Diyos, may justice ka, huwag kang mag-alala. Si Amen. Bigyan ko ito isang magandang justice. Ang Israel, pinapunta sa Egypt ng tagatum. Si Joseph, siya yung nilagay ng Pharaoh na second in command. Sabi ni Joseph, tawagin mo yung aking ama. Sabi mo, punta kayo sa Egypt, tsaka yung mga kapatid ko. Naku, tuwan-tuwa yung magkakapatid. Nalaman nila, si Joseph na pala. Sabi ng mag-uutol, Tol, totoo pala sinabi ni utol na Joseph. Siya pala talaga yun. Ikaw kasi gusto mo pang patayin eh. Hindi, ako nga mali dun. Hingi na lang tayo ng sorry. So pumasok sila, naalala nyo? Tuwan-tuwa yung Pharaoh kasi si Joseph matalino. Siyempre, mayawi yun eh. Say amen? That what makes him different because the man has Yahweh in his life. After 400 years, ilang Pharaoh na yung namatay. Yung lahat ng ginawa ni Joseph, nakalimutan ng mga bagong Pharaoh. Alam niyo yung dating sikat na bansang Israel, naging alipin sa Egypt. For 400 years. Naging slave sila. Then God came kay Moses. Diniliber, inalis yung Israel. Kasi si Lord mahal sila eh. Bakit? Hindi pa rin nagbabago ang plano ko sa Israel. Mahal ko si Abraham, si Isaac, si Jacob. Amen? Although hindi kayo faithful ako sa inyo. Sasamahan ko kayo. Dadaling ko kayo sa lupang pangako, yun ang kalooban ko sa inyo. Alam nyo, bago sila lumabas, sabi ng Bible, lahat ng kayamanan sa Egypt, paglabas ng Israel, dinala ng Israel. Lahat ng Hebrew people, paglabas, puro nakaginto sa katawan. Anong ibig sabihin nun? Dahil pinakuha ng Diyos lahat ng kayamanan. Kasi for 400 years, ginawa silang slave, walang sweldo. Sabi ni Lord, bago kayo umuwi, back pay. Back pay. Lahat sila. Yung lolo ko alipin. Ilang taon. Pag uwi nila, walang mahirap. Sapagkat for 400 years, ang Diyos hindi pa rin nagbabago. Ibinigay pa rin yung kanilang sweldo. Naintindihan niyo ba sinasabi ko? Ganyan po katotoo yung pinag-aaralan natin. Oh, hallelujah. Sino po may natututunan? Nung makita ko tong scripture na ito, yung pinakahuli, ito yung dulo. Dapat po, magkaroon tayo ng respect sa sacred sa Diyos. Respeto lang, kapatid. May Diyos tayo, irespeto natin. Amen? Due to the reverence associated with the name Yahweh. Okay? Ang paggamit ng pangalan, hindi pwedeng babuyin. Kaya nga, hindi natin pwedeng paglaruan ang pangalan ni Jesus. Hala, si Jesus andyan na, patay ka. Hindi pwedeng pinaglalaruan eh. Sa
Panahon natin yun, binabastos na lang natin. But nung araw, no, they respect the sacred. Say this word, Yahweh. Sabay-sabay sabi na, Yahweh. Yan po ang ibig. Now, bago ako magwakas, gusto kong banggitin ito. Besides sa pangalang Yahweh, may 3 pangalan na mahalaga si Lord. Okay? Pero nagsisimbolize ng kanyang pangalan. So, ito ang meaning ng Yahweh. Pero meron din siyang special name na tinatawag siya. Hindi siya minsan tinatawag na Yahweh. Minsan tinatawag siyang Jehovah Rapha. Okay? Minsan tinatawag siyang Jehovah, okay? El Shaddai, Jehovah Jireh. Ano yung una? Balikan natin yung una. Ano ang ibig sabihin ng Jehovah? Hallelujah. Magtatapos ako dito. Jehovah Jireh muna tayo. Sige. Si Yahweh ay tinatawag ding Jehovah, no? Pag sinabing Jehovah Jireh, the Lord will provide. This name signifies God's provision and care, as seen in the story of Abraham and Isaac. Yung Yahweh natin is our Jehovah Jireh. Siya ang provider. Nag-asawa ko, walang sweldo, nagkaanak ako. Saan ako kukuha ng pangkain? Sabi ko, may Diyos tayo. Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. Araw-araw, Jehovah Jireh. Oh, yung mga natatakot sa mga bills. Meron ba dito mga takot sa, paano yung pambayad ng tubig, yung kuryente, yung apartment, talaga naman. Ano ba itong gagawin natin dito? Natingnan niyo ba yung mukha ng nanay niyo? Oh, nay, ba't parang malungkot ka? Ay, naku, dyan na yung natin yung tubig. Tsaka sa kuryente. Tsaka yung, alam mo, yung sa bahay. Yung ama mo, hindi pa nagpapadala ng pera. Di ba? Kaya ba ba sabihin to? Huwag ka mag-alala, ma. Meron naman tayong Jehovah Jireh. Siya ang magpo-provide sa atin. Say amen. Itong Jehovah Jireh, naranasan ni Abraham, na supposed to be, papatayin niya yung kanyang anak. Sabi ng Diyos, wag. So, paano ang sacrifice kung wala yung bata? Nag-provide si Lord ng hayop na iahain. Kaya tinawag yung lugar na Jehovah Jireh. Doon niya nakilala na magpo-provide. Ha? Sino gusto ng bahay? Wala kang pera, pero may Diyos ka. May Jehovah Jireh ka. Sino gusto ng kotse? Pero wala kang pera, pero may Jehovah Jireh ka. Sino rito yung gusto makapagpatapos ng inyong mga anak? Pero wala kang pera, wala kang negosyo, pero may Jehovah Jireh ka. Ha? Amen? Yung katabi, sabi niya sa katabi niya, ikaw na si Jireh ngayon, ha? Sa'yo ko lahat hingin ng pera. Si Lord ang Jehovah Jireh. Can I be amen? Mga kapatid, lahat tayo pag nasa Pilipinas, isa sa pinakamahirap na lugar. Bagamat napaka-religious tayo, pero hindi tayo marunong na meron tayong Diyos na magpo-provide sa atin. Sino naniniwala? Hindi ka pababayaan ng Yahweh na ito sapagkat siya rin ang Jehovah Jireh. Amen? So wag mo yung mga anak mo, tay, paano nga? Minsan may lumapit sa akin, member ng Dulos. Minsan pag-pray niyo po ako, bakit? Takot na takot po ako eh. Bakit? Iniwan po ako ng asawa ko. Paano yung anak ko? Paano siya makakapag-college? Mia, ilan taon na ba yung anak mo? 2 years old. Masyado namang advance yung fear mo. May mga ganun tao di ba? Sabi sa kanya, huwag kang mag-alala. Meron tayong Jehovah Jireh. Ngayon, yung anak niya, college student na. Tanong ko sa kanya, kumusta anak mo? Purihin ng Diyos, God provides everything. Paano? Nag-scholar, pastor, walang bayad, may sweldo pa sa DOST. God provides. Naku, ang dami kong istorya sa inyo, yung mga ganyan, mga God provides. Ang dami.
kukunin namin tong facilities na to. Sabi nung may-ari ng building, monthly po, 800,000 kaya nyo? Sinindak ako? Grabe ako kakausapin mo, mayawi ako? Bigla naman sinabi, kayo naman tahimik lang ako. Tinitingnan ko yung kasama natin mga leaders, lumulunok. Ang mahal naman, 800,000, Bishop, sabi ko. Kayo mag-alala. Diba? Sabi ko, kung ibibigay mo ng 750 yan, kukunin ko na yan. Nag-isip yung may-ari. Tiningnan ako, mula ulo hanggang paa, na para bang sinasabing, may pera kaya to? Sabi ko sa kanya, kung ibibigay mo, kukunin na namin. Tanong, may pera ba ako? Wala, pero mayawi ako. O tingnan nyo ngayon, nakuha na ba natin? Because you know why? God provides. Amen? Oy, salamat doon sa mga nag-pledge. Kasi si Yahweh ko, binigyan kayo ng pera para ibigay nyo sa building pledge. So nagpapasalamat ako sa inyo, sa Diyos, kasi ginamit kayo. Say amen. May pera ba ako? Wala ngayon, nasa bulsa mo. So nababayaran to kasi God provides. Kaya kapatid, simula sa araw na ito, huwag kayong matatakot sa mga gastusin nyo. Ha? God will finance your dream. Mangarap ka, bayad na yan. Si Lord ang bahala. Huwag ka matakot. Ha? Pastor, 40 anyos na ko, wala pa akong boyfriend. God will provide. Say amen. Hallelujah. Biglang nabuhayan ng amen. Si sister, tumakbo yung dugo. Hallelujah. Sino niniwala? Si Lord ang magpo-provide ng mapapangasawa natin. Huwag ka lang magmamadali. Pero pastor, God's timing. God is faithful. He is your present companion. Pangatlo, Jehovah Rapha. What is Jehovah Rapha? He is the Lord who heals. This name highlights God's role as healer, both physically and spiritually. Sa makatuwid itong Diyos pala na to, hindi lang po siya nakaupo sa trono at nagsisiga-sigaan. Siya ay punong-puno ng habag, ng awa, at nalulungkot siya pag meron sakit ang tao. Kaya si Kristo, nung nakatawan tao siya dito, wala siyang ginawa kundi magpagaling. Yung bulag nakakita, yung may ketong gumaling, yung may sakit gumaling. Lahat ginawa ng Why? Because He is the Jehovah Rapha. Ay, good news yan This week, mag-pray kayo. May pagagalingin si Lord. Sino rito may sakit at karamdaman sa magulang mo? Sabihin mo sa nanay, tatay mo. O baka ikaw mismo may karamdaman ka. Let me introduce to you, our God, our Yahweh, is a great healer. Pag kayo humingi ng pagkagalingan sa Lord, walang bayad, walang gamot. When God heals you, He will heal you out of His love and compassion. Kaya ang Diyos, mayaman sa pag-ibig. He is our healer. Dalawa pinagagaling niya. Una, pisikal. Yung pilay, lumakad, yung bulag nakakita. Di ba? Yung may sakit, bumangon. Yung patay nga, nabuhay Yung may ketong, gumaling Physical, pinagagaling ni Lord. Pero alam nyo, ito yung mahalaga. Yung spiritual healing. Makinig kayo. Marami po mga tao sa Pilipinas, may sakit sa espiritu. Ang sakit sa espiritu, na dulot ng kasalanan, ay binubulok ang ating espiritu. Marami sa inyo ay oppressed. Yung iba sa inyo,
rejected ng mga tao. Sa loob, nasasaktan kayo. Minsan, bilang isang pastor, nagka-counseling ako, naawa ako sa mga tao. Pag lumapit sa akin, magsasalita pa lang, iiyak na. Bishop, mabigat po yung problema ko. Sinaktan po ako. Inalimura po ako. They look down on me. They speak bad things about me, Bishop. Hirap na po ako. Alam niyo yung term niya, mas gusto ko na lang pong mamatay. Sige, sandali lang. Huwag ka mag-iisip ng ganyan. Alam niyo, when you are broken inside, diyan po may nagpapakamatay. Pero sa hapong ito, hindi mo kailangan magpakamatay. Lahat ng pain sa loob, lahat ng sugat sa loob, kung pupunta ka lang kay Rafa, kay Jehovah Rafa, paggagalingin ni Lord ang mga nasugatan at nasaktan mong puso. Alam mo, pag pinagaling ka ni Lord, hindi pa humingi ng tawad, pinapatawad mo na yung mga tao. Pag nakita mo na sila, iba na ang ngiti mo. Sabi mo, hallelujah, praise the Lord. Why? Because magaling na yung puso. Sino rito nangangailangan ng kagalingan spiritually? Ang kagalingan ng spiritually, mabigat po masyado yung sakit natin when we are separated from God. And I believe God want to heal that this afternoon. Amen po ba? Ang pinakahuli, El Shaddai. Ito yung pinakahuli. Then I will close. El Shaddai means God Almighty. Or the only powerful God. The only powerful God. Ito pong Diyos na ito, ine-emphasize niya na siya yung sufficient at all-powerful in nature. Ibig sabihin, sa Diyos, walang imposible. Amen? Sa Diyos, walang imposible. Sa Diyos, walang mahirap. Walang imposible, walang mahirap. Mabigat, wala ngang imposible. Pero pastor, mahirap, sabi nyo, pero sa Diyos walang mahirap. Bakit? El Shaddai nga siya. Si El Shaddai, gustong-gusto niyang tulungan yung mga helpless nang akala nila wala ng pag-asa. No? Maybe tonight or this afternoon, there are someone here, you feel so helpless and hopeless. And it seems like you are so overwhelmed by the size of your situation. But I want to tell you this. The God we worship, Yahweh, is El Shaddai. Kahit anong bigat ng problema mo, sa pamilya, sa pera, sa circumstances, huwag mong kakalimutan. Ang Diyos na tutulong sa iyo ay may abilidad na kayang gawing posible yung imposible. Meron ba ditong taong nakakaranas yan ng, Bishop, imposible na to? Pag lumapit kayo sa Diyos, sasabihin sa iyo ng Panginoon, yan ang expertise ko. I am the maker of impossible thing. Amen? Sa hapon pong ito, bago tayo magwakas, balik tayo kay Lord. Kilalanan natin siya. Amen? Amen? May 3 kang gagawin. 1, para lalo mo siya makilala. 1, worship Him. Do you believe that this God deserved to be worshipped? Number 2, you can call on Him. You worship Him, but you can also call on Him. And if sometimes parang wala siya, di po, seek Him. 3 gagawin mo. Number 1, worship God, call upon the name of the Lord, and seek His face. Itong Diyos na to, mararanasan mo, magmamanifest. Alam niyo po ba ang Diyos? Lagi ho siya nagmamanifest sa mga taong sumasamba sa Kanya.
ugulayin mo sumamba sa Diyos na hindi nakikita. And I promise you, this God will manifest to you. Pag may problema ka, huwag kang magbabackslide, huwag kang pupunta sa masama. Don't complain. Call. Call upon the name of the Lord. Yan po ang gagawin mo. Pag nahihirapan ka, learn how to seek God. Ito pong tatlo na to, para sa akin, ito po kasi yung karapat-dapat na gawin natin sa ating Panginoon. Amen. Would you stand up right now, mga kapatid? Tumayo tayo lahat. Hallelujah. Would you be willing this afternoon? Okay, ito gawin natin. Lahat ng may situation ngayon, lahat na may mga preconditions sa life nyo, na you don't need to tell me. You don't need to tell me. Mga kapatid, isang manifestation ng God sa buhay mo, mababago, mababaligtad ang kalagayan ng buhay mo. Once God manifests in your life, everything will be changed. Saan magsisimula? Worship. Si Yahweh, si Jehovah Jireh, si Jehovah Rapha, at si El Shaddai, sambahin mo. Maaaring nagpupunta ka dito, pero hindi ka talaga sumasampa. Kaya hindi nagmamanifest. O maaaring Christian ka, nagpupunta ka na dito, but you never pray, you never know how to call upon the name of the Lord. That's why walang manifestation. In fact, you don't even know God, but you don't want to seek Him. Today is the day of your reconciliation to God. If you can come to Him with boldness in your heart, worship, call, and seek Him. And I promise you, your life will never be the same again. I want you to bow your head right now. Not to bow, but to worship Him. Mag-open ka ng lips mo. Satan don't want you to open your lips. But I just want you to worship Him. Come on. Just begin to worship Him. Just begin to worship Him. Just speak the word of adorations. Words of exaltations. Bakit tahimik tayo ngayon? You're supposed to be right now, ikaw ay nagsasalita. Ikaw ay nagpupuri sa Diyos. Huwag mong isipin yung katabi mo. Huwag mong isipin yung nasa likod harapan mo. Ang nakikinig sa iyo sa worship ang Panginoon. Just open your mouth. Speak the words of adoration, exaltation, grateful heart, thanksgiving. Begin to worship the Lord by thanking Him. Hallelujah. Thank you, Jesus. We will worship the Lord right now. Mag-worship tayo. Amen. Lahat ng may problema, even as we worship, you can call upon the name of the Lord. Amen. Tawagin natin ang Diyos. Tingin kayo lahat sa akin. Lahat ng may problema sa hapong ito, hindi mo kinakailangan iuwi yan. Sabihin mo sa katabi mo, walang take home ngayon. Walang take home. Lahat ng problema, ibibigay kay Lord. Amen? Amen. Walang iuwi. Yung lahat ng kabigatan, lalo na yung mga imposible, trust God. Because si Yahweh ang kasama natin.